sa ah, Cagayan, sa Gataran. Ang barangay nun is barangay Baset ng Cagayan Valley. Ah, ito yung mga experiences ko doon na hindi ko makakalimutan. As a private pa ako noon. Kasi first time ko na nakarinig ng putukan na talagang live. Ah, doon ko na experience na ah, hindi pala basta-basta makipaglaban sa kalaban na wala ka pang ganong experience. Pero ginawa ko yun dahil ako yung nag-open fire sa kalaban na dumaan doon sa killing zone at nagawa ko naman yung part ko doon kasi sa nangyari doon sa nagiging naging inambus namin na kalaban, nakalampas na sa killing zone. Kaya doon ko na experience kasi yung mga kasamaan ko may mga experience sa field. Doon ko na kita yung mga reaksyon nila. Kaya as a private, sumusunod lang ako sa nagiging utos nila. After 15 minutes, bumalik yung kalaban doon sa area namin, sa kill zone. May sinundo pala silang kasamahan sa unahan. Ngayon, yung kalaban umakyat doon sa pwesto ko. Ang ginawa ko, dahil sa walang instruction yung section leader ko, ang section leader ko that time, si Second Lieutenant Ginid pa. Kaya, walang instruction sa akin na ako mag-open fire. Kaya, nag-decide na lang ako dahil malapit na akong maapakan, ako na lang nag-open fire. Kaya, yun ang naging experience ko that time. Private pa ako nun. Hanggang sa nakakuha kami ng baril. Nakuha namin lahat yung kalaban. Hindi nga nakapag-return fire yung kalaban dahil sa malapit masyado dun sa position namin. Yun ang naging experience ko nung nag-regular course ako. Ang rank ko pala nun ay private. Tapos na-assign ako sa school na yun for almost from 1992 to 1996. After that, na-assign ulit ako ng 12 Scout Ranger Company noong 1996. Ang designation ko doon sa 12 company dahil ang CO ko noon si Captain Suderio, ini-expect ni Captain Suderio talagang galing ka ng school is snappy. Kaya ginagawa niya ako lagi na guide or lead scout. Kaya ang assignment namin noon is basilan. Kaya pinakita ko rin sa kanila na galing din ako ng school, na may alam din ako mag-operate sa field. Maraming mga encounters din na encounter namin doon sa basilan. Isa lang yung hindi ko makalimutan doon. Na-encounter kami doon sa area ng Malus, hindi ko lang maalala yung barangay. Ang position ko that time is guide. Kami yung leading team. As a guide, dahil sa nakakita ako ng indication, dahil sa yung lead scout ko medyo properly yung pagka lead scout niya, dahil sa may indication na suggest ako dun sa team leader na kung pwede ako yung mag lead scout kasi parang hindi ko nagustuhan yung ng lead scout namin dahil sa hindi niya gaano napapansin yung mga trackings ng kalaban. Kaya ako yung nagiging lead scout. Nakalakad lang siguro kami ng mga
100 meters, nakita ko na yung kalaban sa kabilang ridge line. Ang nagiging experience ko naman doon, dahil sa galing ako ng school, pinakita ko sa mga elements ng team namin na yung mga training na tinuturo namin sa kanila, ina-apply dun sa field. Kaya nagawa ko rin yun bilang isang NCO na noon, nung na-assign ako doon. Na maganda naman yung nagiging accomplishment namin doon. At isa rin yun sa accomplishment na nagiging best company yung 12 Scout Ranger Company. Dahil maganda yung yung score namin doon sa encounter na yun. After that, na-assign ako ng Basilan. For almost 3 years siguro yun, na-assign ako doon. Tapos nilipat kami nung 2001 sa Hulu. Ang naging experience ko rin doon, mas siguro mas matindi yung experience ko kaysa mga previous experience ko, kasi doon ko na-experience na iniisip ko na hindi na ako makauwi dahil sa palagi na lang encounter. Kaya nagkataon naman na na-encounter kami na medyo company minus kami dahil sa December noon. Yung mga ibang kasama ko, dahil sa kailangan ding umuwi, Christmas break, naging company minus na kami. Nag-operate kami sa 12 company sa 1 section, at saka mga ibang kumpanya sa katulad ng 10 company at saka batalyon, kaunti din sila dahil nag-break din. Doon ko na-experience na talagang akala ko hindi na ako makauwi. That time kasi yung sa isang section kami, nung nagka-encounter, dalawa kaagad yung na-wounded sa section namin. 2 beses kami inassault ng ASG, yung Abu Sayyaf. Nag-attempt sila na i-assault kami. Kaya lang, yung section leader ko, si Technical Sergeant Malagom that time, magaling. Nag-decide siya na hold the line kami. At yung mga kasama ko nga, halos hindi na makapagpaputok, parang aatras na. Pero magaling yung section leader namin at saka yung team leader na pinapayuhan na hold the line lang. At saka pag nag-attempt yung kalaban na mag-assault, saka kami mag-return fire. Kaya doon ko na-experience na doon na lang siguro ang katapusan ko. Pero sa nagiging leadership ng section leader at saka team leader ko, nagiging successful naman yung encounter na yun, at saka naka-recover pa kami. Hindi na overrun yung position namin ng kalaban. After that, noong 2004, nasa 12 company pa ako noon, nag-downsizing itong regiment, at nilabasan ako ng order na ma-assign uli ng Scout Ranger Training School. Ang nagiging position ko sa Scout Ranger Training School, nagiging operation NCO ako ng training department, hanggang sa ginawa nila akong chief ng training department. Until now, na-assign ulit ako dito sa J8 as chief ng clerk ng J8. Ito lang yung ko sa nagiging serbisyo ko dito sa pagsusundalo ko as a ranger.
Ngayon, nandito na ako sa G8 ng FSRR. Na-assign ako dito for uh, at least a month pa lang. Kaya yung trabaho ko dito medyo uh, medyo nangangapa-ngapa pa ng konti dahil sa kasi ang trabaho naman hindi naman madala yan sa bigla na kaya alam mo na kaagad. Kaya sinisikap ko na matutunan lahat ng trabaho dito sa G8 ng FSRR. Yun lang ang Meron bang time na nagkaroon na hindi kayo magkaintindihan ng officer? mula nung nagserbisyo naman ako, hindi ko pa nasubukan na nagkaano kami ng officers. Siguro yung kapwa ko rin na enlisted lang, pero sa officers hindi pa ako na involved sa mga ganun na kaso. Paano mo pinapakita sa junior mo yung leadership? Unang-una, pinapakita ko sa kanila, siyempre bago ko isabihin sa kanila, ginagawa ko muna sa sarili ko, katulad ng sa tamang pag-inom. Siyempre pag nag-advise ko sa kanila na bawal mag-inom, dapat hindi rin ako nakakainom. Tapos sa mga junior ko, katulad sa mga ka-team ko, in-explain ko sa kanila na ang trabaho natin sa sundalo ay talagang mahirap, pero kung sundin natin yung mga SOPs katulad sa field, kasi ito man talaga yung trabaho natin, marating din natin yung nararating na iba na magre-retire din na walang gasgas kung sakali man. Paano mo pinapaintindi sa bawat member ng squad ng kani-kanilang functions? Sa mga functions nila, katulad ng lead scout, kasi yung ginagawa namin sa company, nagkakaroon kami ng pagaling operation, mga nagawa namin doon na hindi maganda, kinukorek namin pagdating doon sa CP namin. Nagre-rehearse kami during operation kung ano yung dapat namin gawin, at saka yung mga do's and don'ts, sinasabi namin sa kanila na huwag niyong gawin ito para naman to sa atin. Kaya sinasabihan ko yung mga junior ko na kung ano yung mga SOPs na dapat nating gampanan, kung ano yung mga responsibility mo bilang Teal Scout, gampanan mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Nagkaroon na ba na sa member ng squad mo na yung halos pag nasa pupukan ay halos ayaw nang gumalaw? Paano mo siya encourage na move pa siya? Yung katulad nung nangyari sa amin sa Hulo, may mga kasama ako na halos hindi na makatayo. Nakita ko nga sa kanya yung radio na dati yung gamit na radio is URC 187 radio. Ginagawa na niyang cover para lang may cover siya. Hindi na siya makapagpaputok. Kaya ngayon na-advise ko sa kanya, sabi ko, gumapang ka, lumapit ka sa akin. Kayang-kaya natin yung kalaban. Ang kalaban na